Another sample problem on stability on floating bodies. Now, actually, continuation to ng previous na sample problem natin na related dun sa buoyancy na topic sa hydraulics, okay? So, dun sa sample problem natin, dun sa previous, ay in-evaluate natin, no? Pag hindi ganito yung position niya, pag upright lang, kung magiging stable ba siya o hindi. So, lumabas doon, negative yung GM natin, so hindi siya stable, no? So, hanapin nyo lang dun yung sample problem na yun, dito sa playlist natin, no? So dito naman sa sample problem na to, nakaganito na yung position ng object natin, no? So same pa rin yung dimensions. We have a 30 cm square in cross section and 60 cm long, and yung weight is 380 newton, and determine if the block of wood is stable in the given position. So ito yung position niya ngayon, no? So again, no, kailangan lang natin na malaman kung stable or unstable yung floating object natin is kung either positive or negative yung value ng GM or yung metacentric height natin. So same pa rin yung equation natin. We have IOO over V displaced minus CG. Ang kaibahan lang dito is that yung CG natin is predetermined na ng figure natin. So hindi na natin kailangan na i-compute or i-determine. So given na siya as 5.73 cm or 0.0573 meter. Tapos yung V naman, yung volume displaced is given na siya dahil na-solve na siya dun sa previous na sample problem natin. So kung gusto nyo makita kung paano na-solve tong volume displaced, browse nyo lang yung previous na sample problem na yan, no? So again, meron na tayong CG, meron na tayong V. Ang kailangan na lang natin kunin dito is yung IOO, no? Yung moment of inertia sa waterline. Pag sinabing moment of inertia sa waterline, so dito sa figure natin, ito yung magiging yung axis of rotation niya, no? So yung axis of rotation, so pag magiging ganito yung overturning na direction ng object natin. So yung waterline, which is this one, ito yung waterline natin, no? So ibig sabihin, ito yung magiging dimensions ngayon ng IOO natin. So ito yung magiging base, ito naman yung magiging height. Di ba? Kasi yun nga, yung overturning niya na direction is pa ganun. So parang mag-overturn yung object natin sa ganitong direction. So tatagilid siya, no? Tatagilid siya. So meron na tayong base which is 60. Ang kailangan lang natin is yung height natin, which is ibahin na lang natin yung kulay na, which is yung ito, no? Ito. So ito yung magiging object natin. Ito yung magiging area natin. So para sa moment of inertia, no? Yung rectangle na ganito, no? Yan. So ito yung base, tapos ito yung magiging height, which is this figure natin is designated as W, no? So I hope na medyo malino yung pagka-discuss natin ng no? Yung IOO, no? Kasi sabi ito yung moment of inertia, no? Dun sa waterline. So ito yung magiging area na parallel dun sa waterline, dun sa object, no? Sa figure natin, okay? So ito yung base height. So kailangan na natin na malaman si W, no? Kasi si W yun yung magiging height niya, no? Dito sa figure natin, kung i-analyze natin yung triangle na yan, ito yung magiging W, no? So this one is 90 degrees. So kung ibabisect natin yan dyan, magiging 45 yan, no? 45 degrees kasi nga ibabisect mo. So ito namang dimension na yan, magiging 1/2 W yan, no? So 90 din yan, no? So 45 din dapat yan nandito, no? So this is 45 din. Kasi para 45 dito, 45 din dito, magiging 180 sila lahat. So syempre, dalawang angles na 45, so ibig sabihin, equal lang yung dimension na ito, no? Yung dimension na ito is equal lang sa dimension na yan. So that's also equivalent to 1/2 W, okay? Using that information, pwede natin isolve si W, gamitin natin yung volume displaced, no? So si volume displaced, you have V, volume displaced, which is 0.0324 cubic meter is actually equal to yung total na volume total minus yung volume na nasa surface, yung hindi displaced, no? So we have yung volume total natin sa block of wood is 0.6 times 0.3 times 0.3, no? Kasi yun yung dimensions niya, no? Yung total minus yung volume sa surface is yung volume na ito, no?
yung lagyan lang natin green, no? Yung volume na yan, so yan yung nasa surface niya. So pag i-drawing natin yan, medyo magulo na yung drawing natin. So we have a triangle, tapos i-extend mo yan dun, no? So ito ngayon yung volume na nasa surface natin. So this is VS. So we have area lang ng triangle times yung length, which is 60 cm, or that's 0.6, no? So we have 1/2 base times height times 0.6. Tapos alam natin na si base times height niya is just W, di ba? W to, di ba? W, tapos yung height niya is 1/2 W. According na din sa discussion natin kanina, no? So we have W times 1/2 W. Therefore, yung equation natin is magiging 0.0324 cubic meter is equivalent to, we have 0.6 times square na natin yung 0.3, no? Kasi dalawa naman sila. That's cubic meter then minus 1/4 na to, no? Kasi may 1/2 din dito. So 1/4 tapos dalawang W squared times 0.6 meter. So therefore, W na lang yung matitirang unknown dito, no? So we have W is equivalent to, dito na lang natin sa calculator diretso, no? So eto, subtract natin to, tapos yun, times 4 divided by 0.6, tapos square root, okay? So we have 0.6 times 0.3 squared minus 0.0324, tapos times 4 divided by 0.6, tapos square root of answer, you have 0.379, okay? So we have 0.379 meter. So ito na ngayon yung value ng W. Tapos saan ba natin magagamit ulit si W? Yun, para makuha natin si I. Okay? So para makuha natin si I, we have I equals BH cube over 12. So again, no, yung area na to, yung red na area na yan, yun yung iikot, no? Kasi yun yung parallel sa waterline. So yung base natin dyan is 0.6 meter times height natin, which is yung W na ngayon, no? 0.379 meter cube divided by 12. So therefore, yung I natin is i-cube na natin to, yung answer natin. Tapos, oops, baba natin konti. Magmumultiply tayo ng 0.6 divided by 12. So that's 0.0027. 0.0027 cubic, hindi na pala cubic, no? M4 na yan, no? So meron na tayong I, meron na tayong V, tapos meron ding CG. So pwede natin i-compute si GM. So we have I is 0.0027 M4 divided by V, which is 0.0324 M cube, minus CG, which is 0.0573 meter. So ito magkakancel yung 4, tapos ito din yung M. So ito na lang, isa na lang yung matitira, no? Isang M na lang matitira. So dito tayo sa calculator, divide lang natin ng 0.0324 minus, we have 0.0573. So positive na siya ngayon, no? 0.027 meter. So we have 0.020, hindi, 27 pala, no? Ang dami namang 0 meter, which is now positive. Okay? So ibig sabihin, stable na siya at that particular position. So yun lang, no? Again, kailangan lang na talaga natin i-analyze yung yung length ng GM, if it's positive or negative. Okay? So yun na yun para sa sample problem na to. And I hope na medyo malinaw, no? Medyo tricky talaga yung part na to. Tsaka yung dito din, no? Maraming nalilito, nako-confuse dito sa kung paano ba natin i-analyze si I. Pero again, no, si I is yung overturning na area. Yun yung area na parallel sa waterline, tapos yun yung iikot na area, no? So yun, comment lang sa comment section pag hindi masyadong naiintindihan. And yun, thank you again for watching, and see you sa mga next sample problems natin. Thank you.